Nais ko lang ibahagi ang karanasan ko sa pagpipitas ng tanim kong ubas. May napansin kasi akong kakaiba at ni-research ko online ang mga kasagutan. Samahan niyo ako pagkatapos nito. Hello everyone! Welcome to my channel! I'm Marlies Aharol. If you enjoyed this video, please like and subscribe. Kung napapansin niyo, nahihinog na rin sa wakas ang bunga ng tanim kong ubas. Ngunit napansin kong kakaiba ang kulay ng mga ito kung ihahambing natin sa kulay ng mga ubas na napibili sa palengke. Hindi masyadong matingkad ang kulay ng ubas na tanim ko, kahit hinog na. Napag-alaman ko na may mga factors pala na nakakaapekto sa kulay ng ubas kapag nahihinog na sila. Siyempre, isa na dito ang kanilang variety. May berde kapag hinog na, meron ding medium mapula o di kaya'y purple ang kulay nila kapag nahinog. Unang bagay na nakakaapekto sa kulay ng hinog na ubas ay ang lighting condition. Hindi kasi nai-expose sa full sunlight itong tanim kong ubas kasi malapit ito sa puno ng mangga sa kapitbahay namin. Dapat daw kasi expose sa full sun ang tanim na ubas upang mag-increase din ang anthocyanin na siyang responsable sa kulay ng ubas kapag nahihinog. Anthocyanin ang tawag sa red, blue at purple pigment na makikita sa prutas at gulay. Pangalawang factor na nakakaapekto sa kulay ng hinog na ubas ay ang temperature. Ayon sa mga eksperto, ang mababang temperatura ay angkop sa pagbuo ng anthocyanin. So mas matingkad ang kulay ng hinog na ubas kapag medyo malamig ang temperatura. Napipigilan daw kasi ang pagbuo ng anthocyanin kapag mataas ang temperatura. So ibig sabihin, mababawasan din ang kulay o tingkad ng hinog na ubas. Pangatlo ay ang sustansya. Kapag mataas daw ang level ng nitrogen sa lupa, napipigilan din ang pagbuo ng anthocyanin. Ang sobrang nitrogen daw kasi ay ang dahilan upang maisalin ang sugar to amino acids at saka protein. Dahil dito, bababa ang sugar content sa prutas na hindi angkop sa pagbuo ng anthocyanin at ang epekto nito ay ang pagtaas ng chlorophyll. Chlorophyll ang tawag sa green pigment na makikita sa mga berdeng dahon. Kaya pala, kahit hinog na, ay medyo may pagkakulay berde o green pa rin ang ubas na tanim ko kahit hinog na. Ang ikaapat na salik na nakakaapekto sa kulay ng hinog na ubas ay ang moisture. Kapag madalas ang pag-ulan sa panahon ng paghinog ng ubas, ang balat ng ubas ay magkakaroon ng sobrang moisture o kahalumigmigan na siya namang nagpapababa ng sugar level sa prutas. O diba, medyo matabang ang mga prutas na nahihinog sa panahon ng tag-ulan? Tama, ito pala ang dahilan. Ang panghuling bagay na nakakaapekto sa kulay ng hinog na ubas ay ang plant endogenous hormones. Ito medyo malalim. May mga dahilan ding internal. Ibig sabihin panloob, tulad ng hormones o kimikal na taglay ng prutas. Halimbawa nito ay ang ethylene. Ang ethylene daw kasi ay nakakatulong
sa pagbuo ng sugar na magreresulta sa pagbuo ng anthocyanin na siyang dahilan ng pagkakaroon ng kulay ng ubas. Ngayon alam ko na, susubukan ko ring pabungahin ang tanim kong ubas sa panahon ng tag-araw. Titingnan ko kung titingkad ang kulay ng mga ubas kapag nahihinog na sila. Thank you for watching!